Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Yema Cheese Tart. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng crust, ang mga kailangan natin ay all-purpose flour to 50 grams, butter or margarine na 125 grams, asukal na 50 grams, itlog na 1 piraso at tubig na 25 grams. Ilagay na natin ang all-purpose flour at ang ating margarine or butter. Atin na po itong hahaluin or pagsasama-samahin, atin lamang po itong masahin. Yan, dulugin lamang po natin ang ating butter or ang ating margarine at ayusin lamang po natin ito. Ayan, at dahil nadurog na po ay atin na pong ilagay ang ating baking powder na 1 teaspoon, tubig, asukal, at itlog. Ngayon naman po ay atin na po itong haluin at pagsama-samahin na po natin ang ating mga inilagay dito. At syempre po, kailangan niya po pala matunaw natin ang ating asukal at higit sa lahat ay atin na pong ipagsama ang ating mga minix. Yan, at eto na nga po sila mga ka-bakers. Ayan, at eto na nga po, atin na nga po itong masahin para po maging isang dough na po siya at hindi na po siya hiwa-hiwalay. At kapag ganito na nga po ito mga ka-bakers ay okay na po ito para makuha na po natin sa ating lalagyan. Yan, konti nga lang po pala ang ating gagawin dito. At atin lang po siyang haluin para po mas lalo pa po itong maging dough. Ayan, eto na nga po, maglagay na nga po tayo ng ating flour. Ilagay na po natin ang ating crust. At syempre, ngayon mo po ay atin na po itong papahabain. Pahabain lamang po natin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos po atin po ito ang hahatiin. Paghati nga po pala, kayo na pong bahala kung gaano po kaya niyo po siyang mas pahabain. Ito na po siyang pahabain. Ayan. At pagkatapos naman po itong pahabain mga ka-bakers, at atin na po itong puputulin or hahati-hatiin na po natin sa maliliit na size. Yung size naman po mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala kung gaano po kalaki or kaliit ang gusto nyong ilagay. Dahil po ang ating molde nga lang po ay maliit lamang po or sakto lamang. Alam ko naman kayang-kaya niyo po yan mga ka-bakers, kaya naman go, go, go! Ayan, at eto na nga po palang lahat ng ating mga nagawa. Ngayon naman po, kukuha po tayo ng ating molde at atin na po itong ilalagay. Ang atin lamang pong gagawin ay kukuha po tayo pagkatapos atin po itong papahabain. Pahabain lamang po natin at atin po itong ilalagay sa ating molde. Ngayon po ay atin pong pipisil-pisilin ang gitna at ang bawat gilid nito. Yan. I-shape lamang po natin ito sa kagaya po ng shape ng ating molde. At mas maganda nga po pala na ito po ay hindi gaanong kakapalan. At hindi rin naman po gaanong kanipis. Kailangan po isakto lamang para po crunchy po siya. At hindi po siya dapat manipis para po hindi po siya madaling mabasag or masira. At ito na nga po lahat ang ating mga nagawa mga ka-bakers. Ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas at baba ay 200 at ang baking time ay 10 minutes lamang. At after 10 minutes ay luto na nga po ang ating crust. At ngayon naman po gagawa na tayo ng ating yema filling. Ang kailangan lamang natin ay condensed milk 200 grams, egg yolk 4 na piraso, at butter or margarine na 25 grams. Ilagay na natin ng itlog, condensed milk, butter, vanilla flavor na 1/2 teaspoon. Buksan na natin ang kalan at ang apoy nga po pala nito ay medium heat lamang. Atin na pong haluin para po mas mabilis na matunaw ang ating butter at para po mas mabilis na magsama-sama ang mga ingredients na ating inalagay dito. I-continue lamang po natin ang paghahalo dito para po hindi po masunog or mabilis masunog ang ating palaman or filling. Ayan, malapit na po siyang maluto, kaya naman po haluin pa po natin ito at para po mas lumapot pa po ito. Ayan po mga ka-bakers, okay na po ito, malapot na po ito at kulong-kulo na po siya. Yan, okay daw sa atin na pong patayin ang apoy sa ating kalan. At atin na nga po itong ililipat sa lalagyan. Ayan, lipat na nga lang po ito ng dahan-dahan at pagkatapos ay papalamigin po natin ito at atin na po siyang ilalagay sa ating molde ng ating tart. Yung sa paglalagay naman po mga ka-bakers ay kailangan lamang po na kapantay lamang po nito or kapantay lamang po ng ating tart or ng molde. At yung dami naman po mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala, basta po pantay lamang po sila. Dahil pag naluto po ay naku baka po kasi umapaw. At eto na nga po ang ating mga nagawa.
At eto, lalagyan na nga po natin ito ng cheese na napakasarap naman po talaga, lalo na po kapag may cheese. Kayo na po ang bahala kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. At ganito na nga po siya mga ka-baker. Sobrang cutesy at ang ganda po talaga niya. Kaya ready na nga po ito para mailagay na po sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito ay 170 sa taas, 170 sa baba, at ang baking time ay 12 to 15 minutes lamang. At after 12 to 15 minutes ay luto na nga po ang ating Yema Cheese Tart na napakasarap naman po talaga mga ka-bakers. Kung gusto niyo po ng maraming cheese ay okay lamang po, lalo na kung ito po ay hindi natin ibebenta. Abay, go! Pero kung ito po ay ating ibebenta, mas maganda po siguro na sakto lamang para po maswak po sa ating costing at saka po yung benta po natin ay yung swak lamang po sa ating mga target market, lalo na po ang mga kiddos. At kung kaya naman po ng medyo malaki-laki ay okay dokes lamang po iyan mga ka-bakers. Kaya naman po, eto na nga po ang ating napakasarap na Yema Cheese Tart na talaga namang mabenta. Abay, napakadaldal ka na naman po mga ka-bakers. Kaya naman po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Isaias 41:14. Kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Sabi ng Panginoon, ang iyong tagapagligtas, ang nag-iisang banal ng Israel. Amen, amen, amen! Isa na naman itong reminder na huwag tayong matakot sa kahit na pamang ating kakaharapin o sa ating bukas dahil ang bawat araw at ang sitwasyon natin ay hawak ng ating Panginoon. Tayo ay nakalagay sa kanyang mga kamay. Hawak niya tayo sa kanyang right hand at kung ano man nangyayari ngayon ay hawak niya ang lahat. Nangyayari ang kalooban ng ating Panginoon. Basta yun na nga mga ka-bakers, ang gulo ko na naman po mag-explain. Basta, ang lahat ng nangyayari sa mundong ito ay siya ang may control. Kontrolado niya ang lahat, kaya ibigay na natin ang renda ng ating buhay dahil nakakapagod naman talagang akuin ang mga bagay na hindi naman talaga natin kaya, lalo na ang ating future. Hindi natin ito kaya mag-isa. Kaya naman hanggang dito na lang po muna ako. Kung ikaw man ay nararamdaman na sakit ngayon, lalahanin natin na ang Panginoon ay kasama natin palagi. At mahal na mahal ka niya. At ito na nga po mga ka-bakers, ako muna ay magpapaalam. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless.